Magandang umaga mga bata. Maaari bang tumayo para sa ating panimulang gawain? Okay, magandang umaga muli mga bata. Bago kayo magsiupo, maaari bang pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan? Tapos na ba ang lahat? Maaari na kayong makaupo. Mga bata, base sa inyong mga upuan, aking nakikita na walang libang sa ating klase ngayong umaga. Ako ay nagagalak sapagkat kayo ay narito upang makinig at matuto sa ating talakayan ngayong umaga. Mga bata, bago tayo magsimula, mayroon tayong mga alituntunin na kailangan sundin sa loob ng ating silid-aralan. Atin niyang basahin, makinig at tumahimik kapag may nagsasalita sa harap. Itaas ang kamay kapag gustong sumagot ay ang paglikha ng hindi kinakailangan ingay ay may higit na ipinagbabawal. At ang pinakahuli ay ang pakikilahok sa ating talakayan. Naintindihan ba? Ako ay aasa na magagawa ninyo ang mga alituntunin natin habang tayo ay nag-aaral ngayong umaga. Mga bata, ako ay may tanong. Sino ang nakakaalala ng ating talakayan noong nakaraang araw? Princess? Mahusay. Ang ating pinag-aralan ay patungkol sa bahagi ng kwento. Ano ang tatlong bahagi ng kwento? Magaling. Ang simula, ang gitna, at ang wakas. Ngayon mga bata, ako ay may hinanda ditong gawain. Ang gagawin nyo lamang ay babasahin natin ang teksto at pagsusunod-sunodin ang pangyayari gamit ang larawan. Naiintindihan ba? Palagi niyang tinutulungan ang kanyang ina para maglaban ng kanilang damit. Kaagad niya na inihahanda ang labahan sa pamamagitan ng paghihiwalay ng puting damit sa may mga kulay. Binabasan niya ang binabasaho niya bago sabunin. Inuuna niya munang sabunin ang mga puti bago ang mga may kulay. Binabantawan niya ng 3 beses at binibigaan ang bago sa kulay. Pinapatuyo niya ang mga damit sa araw. Panuto, isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa ibaba ng larawan upang maipakita ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Naunawaan ba? Okay, sino ang gustong sumagot sa ating gawain? Okay. Para sa unang larawan, mahusay. Ito ay ang panghuli o ang pang-5 gawain. Sa ikalawang larawan naman, mahusay. Ito ay ang pang-4. Sa ikatlong larawan, magaling. Ito ay ang una. Pang-4, ito ay ang pangalawa at ang panghuli ay ang pangatlo. Unang ginagawa ni Sky ay ang pagliliwanag ng damit. Pangalawa ay ang pagbabasa at pangatlo, pagsasabon. Pang-4, pagbabanlaw at ang panghuli ay ang pagsasampay. Ako ay nagagalak sapagkat nasagutan ninyo ng tama ang ating gawain ngayon mga bata. Ang ating gawain ay may kinalaman sa kung ano ang ating tatalakayin ngayong umaga. Ano kaya sa tingin ninyo ang ating tatalakayin ngayong umaga? Mahusay. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay
na isasalaysay muli ng may wastong pagkakasunod-sunod ang teksto gamit ang larawan, signals at pangungusap. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating talakayan, mayroon tayong mga layunin na dapat sundin o makamit pagkatapos ng ating talakayan. Ito ay ang una, matutukoy ang bahagi mula sa kwento ay simula, ang gitna at ang katapusan. Kalawa, may isasalaysay muli ng wastong pagkakasunod-sunod ang nabasang teksto gamit ang larawan, signal words at pangungusap. Ikatlo, nabibigay ang kahalagahan ng paggamit ng mga larawan, signal words at pangungusap. Naintindihan ba? Okay, ngayon mga bata, ako ay minahandang kwento. Bago natin simulan ang ating kwento, ano nga ang mga dapat tandaan kapag may nagbabasa ng kwento? Mahusay, tumahimik at makinig. Ang alaga kong aso. Malaki at matapang si Rambo. Samantalang, maliit at malambing naman si Tisoy. Jay, pinaliguan mo na ba ang mga alaga mo? Ang tanong ni tatay. Tisoy, Rambo, ligo na tayo. Ang pagsigaw mo, tawag kita. Mabilis ka talagang kumilos, Tisoy, kahit pilay ka. Sabay patikbo sa kanyang hindi kasi ito naiwasan ang humaharurong ng motorsiklo kaya takot na itong lumabas ng gate. Wow, mabango na naman kayo. Siguradong ganado na naman kayo. Kumain yan. Ang sabi ko. Pagkaraan ng tanghalian, maingay na naman naghahabulan sina Tisoy at Rambo. Maya-maya, bigla na nagtahulan ang mga aso. Walang tigil. Istorbo naman, ang sarap pang mahiga. Ang reklamo ko habang papalapit sa mga kumakahol na aso. Ano pang ingay yan, Lolo Isko, nakahandusay sa lupa ang hindi makagalaw kong lolo. Habang hawak niya ang kanyang dibdib. Dali-dali naming isinugod siya sa ospital. Salamat sa Diyos, ligtas si Lolo Isko. Tunay nga sa kagipitan, ang mga aso ko ay maaasahan. Okay, ngayon mga bata, kayo ba ay natuwa o nasiyahan sa ating kwento? Ako ay nagagalak sapagkat kayo ay natuwa sa ating kwento. Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento? Mahusay. Ngayon mga bata, kayo ba meron ba kayong mga alagang aso? O mga hayop? Okay, ano ang ginagawa ninyo sa mga alaga ninyong hayop? Paano nyo sila pinapahalagahan or inaalagaan? Mahusay sa pamamagitan ng pagpapakain at pagpapaligo sa kanila. Ngayon mga bata, may mga katanungan ako patungkol sa ating kwento. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Mahusay. Si Lolo Isko, si Jay, si Tisoy at si Rambo. Saan nangyari ang kwento? Magaling. Ito ay nangyari sa kanilang bahay. Ngayon mga bata, ating tutukuyin kung saan nga ba makikita ang simula, ang gitna at ang wakas ng storya. Princess
Maaari mo bang tukuyin kung nasaan ang simulan sa ating istorya? Mahusay! Ang simula ng ating istorya ay noong masayang masaya na dumating sa buhay mga alagang aso. Ano naman ang kalinaan o nasimula ng ating kwento? Yes, Yvette? Mahusay! Ang kasimulan ng ating kwento ay buhay. Galing! At ang wakas? Yes, April? Ang wakas ng ating kwento ay si Lolo Isko ay nailigtas at tunay nga raw na mapagkakatiwalaan ang mga alagang hayop ni Jay. Ngayon mga bata, lagi ninyong tatandaan ang tatlong bahagi ng kwento. Ang simula, ang gitna, or kasungkulan, at ang wakas. Ngayon mga bata, may inihanda ako ditong gawain. Ang gawain dito ay mayroon akong tatlong envelope na naglalaman ng inyong gawain. Ito ang unang pangkat, ang ikalawang pangkat, at ang ikatlong pangkat. Bago kayo magsimula, kaya narito ang pamantayan sa inyo paggawa. Ating niyang basahin, pamantayan sa paggawa. Kooperasyon, 10 puntos. Presentasyon, 10 puntos. Natapos sa tamang oras, 10 puntos. At ang kabuuan ay 30 puntos. Ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin at tapusin ang inyong gawain. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Ngayon ay ating tunghayan ang presentasyon ng bawat grupo. Para sa unang grupo, sa ikalawa, sa ikatlo, bigyan ang inyong sarili ng 10 palakpak. Ako ay nagagalak sapagkat natapos ninyo ang inyong pangkatang gawain. Ang bawat grupo ay nakakuha ng 30 puntos. Ngayon mga bata, upang mapagtibay ang inyong kaalaman sa patungkol sa ating kwento, may inihanda ako ditong mga gawain na inyong sasagutan o gagawin. Tapos na ba ang lahat? Okay, ating iwasto ang inyong mga sagot. Sino ang nakakuha ng 10 puntos? Mahusay, ako ay nagagalak sapagkat nakuha nyo ang ating
gawain or natuto kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Mga bata, may inihanda ako ditong gawain na makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw ninyo, pamumuhay at gawain. Igugrupo po ang classes sa tatlong grupo. Ito ang unang grupo, ikalawa at ang ikatlong grupo. Narito ang inyong mga gagawin. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong mga gawain. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Okay. Maaari nang ipresenta ng Group 1 ang kanilang ginawa. Ikalawang grupo. Ikatlong grupo. Ako ay nagagalak sapagkat inyong natapos ang inyong gawain. Ngayon mga bata, bakit kaya sa tingin ninyo mahalagang pag-aralan o maunawaan ang paggamit ng larawan, ng pangungusap at ng signal words sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Yes, I wish. Mahusay. Mahalaga itong pag-aralan sapagkat ito ay magagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kagaya na lang ng mahusay. Kagaya na lang kapag tayo ay magsasaing. Kailangan nating sundan ang bawat pagkakasunod-sunod nang sa gayon ay maluto ang ating sinaing ng maayos. Ako ay nagagalak sapagkat inyong naunawaan ang ating talakayan ngayong umaga. Ngayon, para sa inyong susunod na gawain, may inihanda ako dito pagsasanay na kung saan ay mapapagtibay ang inyong kaalaman patungkol sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Okay, maaari nang ipasa ang inyong mga papel dito sa unahan. Mga bata, sa mga oras na ito, nais kong kuhanin ninyo ang inyong kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Atin niyang basahin ang inyong takdang aralin, sumulat o humanap ng sitwasyon na nagpapakita ng pagsasalaysay ng kwento gamit ang larawan, signal words at pag-uusap. Naintindihan ba? Okay, maaari na magsitayo ang lahat. Paalam mga bata.